Hey, yo, what's up sa inyo dyan mga kapatid? So, napakaganda na naman ang video na bibigyan natin ng reaction ngayon mula kay Asyong Dadal. Totoong multo na i-record. Binanggit niya ang pangalan ni Jesus. Umalis itong mga totoong multo daw ay na-record ito sa itong mamahalin nilang gadgets na makadetect daw ng mga multo. Pero nung binanggit niya ang pangalang Jesus na tagapagligtas natin, ng ating Mesiyas, ng ating Panginoong Diyos, ay umalis ang mga multo. Wow, kaganda ng video ito. Mula kay Asyong Dadal. Kung bago ka pa lang sa channel niya at trip mo ang ganitong mga klaseng video niya, ay mag-subscribe ka na at huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga video na i-upload niya. At mag-subscribe ka na rin sa channel ko, Pinoy Master Channel. At huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong reaction video ko na i-upload ko araw-araw. Okay, so wag na natin patagalin to mga kapatid, kasi maraming nagrereklamo dyan na ang taas-taas daw ng ng intro ko. So, wag na natin patagalin pa. So simulan natin to mga kapatid. Sarili gamit ang isang espesyal na camera, ang SLS Kinect Camera. Ang device nito ay accessory sa kilalang console na Xbox, at ayon sa mga kumakalat na video online ay nakakadetect ito ng ghostly figures tulad ng ganito. Mas maganda pa ito sa ibang mga camera at motion detectors dahil sa software meron ito na nakapipick up ng joints at movements, at makikita ito sa pamamagitan ng pag-display sa screen ng exoskeleton figures tulad ng ganito. Ginagamit ito ng mga ghost hunters at paranormal investigators sa buong mundo para makita. So sobrang mahal talaga yan mga kapatid yun, kasi pinaggastosan talaga nila para sa kanilang para ma-detect nila ang mga multo. Pero delikado pa rin yan mga kapatid kung baguhan ka pa lang sa mga ganyan. Maraming mga vlogger ngayon na mga ghost hunters na ito na ang ginagamit nila. So, kahit yung mga abandonang bahay pinupunta-puntahan nila, so marami silang nadidetect doon, yung mga vlogger natin ngayon na na para lang kahit hating gabi nagba-vlog sila sa mga haunted house para lang makahakot ng maraming views, maraming subscribers, at maka-experience din kung ano ang kanilang matuklasan sa mga haunted house o sa mga haunted na ospital at sementeryo. So hindi naman ako ghost hunter, pero nakakita na rin ako ng ghost nung bata pa ako. Hindi kayang makita ng mata ng tao. At ayon sa isang website na Horrorfox, one thing is for sure, noong nilikha ng Microsoft ang camera na ito, ay wala silang idea na ito ay magagamit ng mga ghost hunters para i-track ang mga spirits. Now, balik tayo sa video. Nirecord ng lalaki ang kanyang sarili gamit ang espesyal na camera sa kadahilanan na ginugulo siya ng mga kung tawagin niya demonyo o poltergeist sa loob ng halos 2 linggo. At sa palagay niya na nakita ng mga nilalang na ito ang pagsasawalang bahala niya as witness, kaya hindi siya tinampanan ng mga ito. Kaya nang hindi na siya nakapagpigil, nilabanan niya sila. Oo, tama ang dinig mo. Nilabanan ng taong ito ang kung tawagin niya demonyo sa parang alam niya. Pero paano? Ganito ang kanya mismong ginawa. Sinunod niya ang upuan tsaka siya umupo sa harap ng espesyal na camera na iyon, at pagkatapos binasa niya ang prayer of Saint Michael the Archangel, at ganito ang mga sumunod na nangyari. O glorious Archangel, Saint Michael, be our defense in the terrible warfare which we carry on against. Kung i-analyze mabuti ang video, kung mapapansin na noong binanggit ng lalaki ang first line ng prayer na kanyang binabasa, mapapansin mo din yung biglang paglapit ng kulay ube na stigma. Oh, ito yung mga kapatid, ito yung multo nasa kanyang likod, tapos nandito siya sa sofa na upuan. Grabe, sobrang nakakatakot ito mga kapatid kung hindi mo alam na nilalapitan ka na, kung wala kang ganitong gadgets, hindi mo alam na nilalapitan ka na alaga ng multo, kasi itong mga bad spirits mga hindi to sila makikita Pumesto ito sa likuran ng lalaki na parabang nakuha pang kumusyoso. At
maya mapansin yung biglang pagdating ng kulay sayan o blue-green sa sahig na parabang nakaupo. At meron din kulay dilaw na palakad-lakad. At itong kulay nito ang pinakakakaiba. Yung kulay berde na stickman ay nakuha pang tumayo sa gilid ng lalaki ng matagal. At para bang sinasabi niya na tuloy mo lang yan, nakikinig ako at hahawak mo siya sa lalaki. At maya sumulpot na naman yung kulay ube. Kung kanina ay naglalakad siya, ngayon ay gumagapang siya papunta doon sa lalaki. At mapapansin din ang similarities niya sa kulay berde na stickman, yung parehas nilang hinawakan ng lalaki. At maya mapansin yung biglang pagsulpot ng dalawang stickman sa likod at harap ng lalaki at makukuha pang umupo ng kulay berde. Ito yung pinaka-nakakakilabot sa video kung masasaksihan mo. Dahil sa kagustuhan ng lalaki na paalisin yung mga hindi naman invited sa bahay na iyon, binanggit niya yung pangalang Jesus at saka na inutusan yung kung ano man ang nasa bahay na iyon na umalis. At ganito ang sumunod na nangyari na nakuhanan ng camera. In the name of Jesus, I command, you're not welcome here. Mapansin na nag-react yung dream stickman nang madinig niya yung pangalang Jesus at tumayo doon sa kinauupuan niya na paramang siya ay natakot at kailangan niyang umalis. Ang ending umalis yung dalawang stickman na umaaligid na nakadinig sa pangalang Jesus. Kung i-analyze mabuti ang video, mapansin na noong binasa ng lalaki ang prayer ang nangyari ay nagsulputan ang mga stick figures nito at umaligid sa kanya. Pero noong binanggit ng lalaki sa video ang pangalang Jesus, ay nag-react sila to the point na parang alam nila yung kanilang dapat gawin. Ang umalis. Ito kaya ay isang matibay na ebidensya na makapangyarihan ang pangalan na iyan. Ikaw na ang umusga. So ito na nga ang sinasabi ko na ito talagang Panginoong ang ngalan na Jesus, ito talaga ay totoo at ito ay makapangyarihan talaga. Jesus Christ. Yan talaga kung itinuro ko na yon nung una, pinost ko nga yan sa Facebook page ko nga. Kung meron kayong makikita ng mga bad spirit, mga multo daw, hindi yan mga multo talaga ng unang mga fallen angel yan, mga bad spirits yan. So ang kailangan niyo lang gawin ay ang sabihin niyo ay nung una tinuro ko ito ay sabihin niyo na sa ngalan ng Panginoong Hesus, lumayo kayo dito sa amin, hindi kayo welcome dito sa aming bahay. So lubayan niyo ako sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lumayo kayo kung saan man kayo nang galing. Kundi na yun, at ganyan. Makapangyarihang Hesus, tulungan mo kami. Yan ang sasabihin nyo. So yung iba kasi kapag nakikita ng mga ganyan, mga bad spirits ay medyo nawawala na sila sa focus. Yung iba hindi tumatakbo, hindi na nagawang mag-prayer. Pero importante talaga yung pagdarasal at ang salita talaga ng Panginoong Hesus. Ito na may pruweba na talaga na totoo talaga ang Panginoong Hesus, na siya talaga ay makapangyarihan at mahal niya tayo mga tao, dahil pag binanggit mo ang pangalang Hesus ay mawawala yung kamalasan mo sa buhay, mawawala yung mga bad spirit diyan, yung mga fallen angel kasi yon. At sa Biblia, nakikita kung paano pinalayas ni Jesus ang mga demonyo sa katawan ng lalaking ito at nasusulat yan sa Book of Mark chapter 5 verse 7. Ganito yung mismo nakasulat. What do you want with me, Jesus, Son of the Most High? Alam ng mga demonyo iyon na si Jesus ang anak ng Diyos. Bukod dito, naalala niyo yung madalas na binabanggit na Jesus is love o God is love? Yung nakita natin usually sa mga stickers sa mga jeep o kung saan-saan, dahil hindi lang pala sa mga espiritu may effect ang mga salita, dahil maski ang mga bagay na pwede mong hawakan. Ipapakita ko sa inyo, merong ginawang interesting experiment ang isang doktor sa Japan na si Dr. Masaru Emoto. Tinawag na itong water experiment, kung saan nilagyan niya ng bigas ang 3 beakers at pagkatapos ay nilagyan niya ito ng tubig. Sa loob ng isang buwan, araw-araw ay binibisita niya ang mga ito.
at nagbabanggit ng iba't ibang salita sa bawat beaker. Ang unang beaker ay sinasabihin niya ng thank you. Ang ikalawang beaker ay sinasabihin niya ng at ang ikatlong beaker ay hindi niya pinapansin. At pagkatapos ng isang buwan na obserbahan niya na ang unang beaker na sinasabihin niya ng thank you ay nagsimulang mag-ferment at naglabas ng pleasant aroma, ang ikalawa ay naging itim at ang ikatlo na hindi niya pinapansin ay nabulok. Sa experiment na ito, na-discover ni Dr. Masaru Emoto na ang human consciousness ay may epekto sa molecular structure ng water. Lahat ng ating iniisip, sinasabi at lahat ng nararamdaman. Bukod dito, nagkaroon pa ng isa pang experiment ang doktor na si Masaru Emoto kung saan nakadiscover siya ng hidden message. Gamit naman niya sa experiment na ito ay ang bote ng tubig. Ang mga estudyante ay nag-send ng negative energy sa tubig na iyon sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga masasama tulad ng galit ako sa'yo, at pagkatapos ay kinuha na yung tubig na iyon at inilagay sa petri dish at pinriso ito para tumigas, at pagkatapos ay inilabas ito, tinignan sa microscope na mayroong camera at ganito yung mga nabuo. Nakabuo ito ng mga ugly black blobs. At pagkatapos ay inulit niya yung experiment. Kumuha ulit siya ng Itong patunay na masama talaga yung ano no, yung magmumura tayo no. Dahil kapag talaga ay napupuo tayo ng galit pala sa ating puso at nagmumura tayo ay wala, ano talaga, demonyo talagang gumagabay sa atin. Pero itong lalaki daw na nagdasal siya, nagdasal niya itong bigas, yung pumuti daw, ito yung bigas na hindi niya pinapansin ay bumulok. So ganyan kasi ang buhay natin tong mga tao sa mundo eh. Kailangan sa bawat trabaho natin, sa bawat pananalita natin, sa bawat kilos natin, may kasama natin ang Panginoong Hesus. So talaga din ako, mainitin din ako at mahilig din ako magmura noong una, pero ngayon hindi inaano ko na, iniiwasan ko na ganyang kasi nasa panig ng Diyos na ako eh. Hindi na ako nang galit sa tao. Hindi na ako kung magalit man ako eh, wala, tahimik na lang ako. Binibuhos ko na lang sa mga sa mga pagbubuksing-buksing diyan, pagtatrabaho diyan, pero hindi ko naman intensyon na manakit talaga ng tao. Kasi masama 'yun eh. Hindi tinuro sa atin ng Panginoong Hesus na kapag may magkikimkim ka ng sama ng galit at manakit ka na ng tao kasi wala yan, para sa demonyong yung klaseng ugali yan. Parehas na tubig sa nauna, pero this time, ang mga estudyante ay nagsend ng positive energy sa tubig sa pagsalita ng mga magaganda tulad ng thank you, I love you. Tinitigas ito, inilagay ulit sa petri dish at ganito ang mga nabuo na nakita sa microscope. It forms a beautiful snow crystals. Ako dito, pinag-experimentan din ng doktor kung ano ang mga mabubuo sa mga bagay tulad ng music at religion. At ito ang mga lumabas. So, we know two things. Water has memory at 85% ng ating katawan ay made up of water. At ang ating utak ay made up of even more water. So, sa tuwing nagsasabi tayo ng hindi magandang salita sa ating mga sarili, ay malaki ang epekto nito in a physiological way. Ikaw, Kaasyon, ano palagay mo sa eksperimentong ito ng Dr. Emoto? Wow, mag-subscribe ka na kay Asyong Daldal mga kapatid, at mag-subscribe ka na rin sa channel ko. So nalimutan ko pala mga kapatid na kung trip mo ang ganitong klase mga video ni Asyong Daldal ay nilagay ko na ang link video niya sa aking description box. At ibisitahin niyo lang yung kaniyang mga video sa kaniyang nilagay ko dito sa ilalim ng aking description box. Okay, so nakita niyo niya mga kapatid kung gaano ka powerful ang pangalang Panginoong Hesus, na
At ito palang pagsasabi ng mga hindi maganda ay negative talaga. Negative talaga sa hindi lang sa hindi lang sa atin, puro ang gumagabay pa sa atin ay demonyo pa. Kung nagmumura tayo, nagsasabi tayo ng hindi maganda sa tao. At ito ang pagsabi natin ng salita na I love you, salamat, ganyan. Ingat ka, ganyan, na positibo yan. O magandang malayo ang mararating mo diyan at maging positibo ka sa buhay mo lalo na kapag hindi mo kinalilimutan ang ating Panginoong Hesus at tapat ang totoo ang tunay na pananampalataya mo sa Kanya. Okay, so ito na lang ating reaction. Ito na lang ating reaction video mga kapatid. Yung magandang video na ito, binigyan natin ng reaction at makita-kita tayo sa next reaction video natin. At salamat sa inyong panonood. God bless po. Peace out.